Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Lumaki sa mayamang pamilya itong si Joshua. Ang mga magulang niya ay may mga iba't ibang negosyo at madaming lupain na sakahan. Ganoon pa man kahit mayaman ang kanyang mga magulang ay hindi siya inispoiled ng mga ito. Tinuruan siya na magsaka at maranasan ang hirap ng trabaho ng kanilang mga tauhan para nang sa ganon ay matutong magmanat ng buto at hindi basta aasa na lamang sa mga magulang niya. Nag-iisa lamang siyang anak na mag-asawa. Nakatapos si Joshua ng pag-aaral bilang business administration. Gusto kasi ng mga magulang nito na madagdagan ang kaalaman niya pagdating sa pagninegosyo. Wala naman kasing ibang pamamanahan ng lahat ng kanilang ari-arian kundi siya lamang. Dahil nga solo child lamang siya ng mga ito. Anak, mabuti pag-aralan mo ng mga negosyo natin. Para naman pag nawala kami ng nanay mo, ay alam mo nang i-manage ang lahat ng negosyong may iwan namin sa iyo. Alam kong matalino ko pagdating sa negosyo. Dahil nakikita ko naman ang pagsasakripisyo at pagbabantay mo sa sakahan natin. Pero hindi pwedeng dyan ka lang magpo-focus anak. Dahil kailangan mo ding matutunan ang ibang negosyo natin. Sabi ng kanyang ama na si Mang Jerwin. Tama ang sinasabi ng iyong papa Joshua. Kailangan mong matuto sa lahat ng negosyo. Dahil ikaw lang magmamana ng lahat at wala ng iba. Ayaw lang namin na dumating ang araw na ang lahat ng pinaghirapan namin ng papa mo ay mawalan ng saysay. Malaki ang tiwala namin sa iyo. At alam kong mas lalo mo pang mapapalago ang negosyo natin anak. Sabi naman ng kanyang ina na si Aling Dimple. Ma, pa, ano ba naman kayo? Bakit na agad ang pinag-uusapan natin malalakas pa naman kayo? Tsaka wag po kayo mag-alala. Dahil hindi ko papabayaan ang negosyo na itinayo ninyo at pinaghirapan. Basta magtiwala lang po kayo sa akin at hindi ko po kayo bibiguin. Nakangating sabi ni Joshua sa kanyang mga magulang. Sige anak, umaasa kami sa iyo na hindi mo pababayaan ang negosyo na pinaghirapan namin ha. Sabi ng mag-asawa bago nagpaalam na at pumunta sa kwarto para magpahinga. Samantala kinabukasan, pagkagising ni Joshua ay agad niyang pinuntahan sa bukid ang kanilang mga tauhan na abala sa pagdidilig at paglilinis ng lupang sakahan. Good morning Mang Lando, kamusta kayo? Kumain na ba kayo at nagkape? Halina kayo at sabay-sabay na tayong mag-almusal. Magpahinga muna kayo sandali at mukhang pagod na kayong lahat. Tara na! Anyaya ni Joshua sa mga magsasaka nila. Naku sir, saktong-sakto at medyo gutom na nga kami. Maaga kasi kami nagsimula magtanim ngayon ng palay sir. Para naman mamaya hindi na kami abutin ng sobrang init. Salamat sa paalmusal mo sir. Pagpapasalamat ng kanilang magsasaka. Walang anuman. Basta pag nakakaramdam kayo ng pagod, ay pwede namang magpahinga. Basta siguraduhin lang natin na matatapos naman lahat ng gawain ay okay lang yun. Alam ko naman ang pagod ninyo sa trabaho at naiintindihan ko yan. Sige na, at mag-almusal muna kayo. Sasabayan ko na kayo. Sabi pa ni Joshua. Masaya silang nagkwentuhan habang nag-aalmusal. At matapos noon ay agad na din silang bumalik sa trabaho. At itong si Joshua naman ay nagpaalam na sa kanilang mga tauhan na aalis na din. Meron pa kasi siyang bibisitahin isang negosyong resort ng kanyang mga magulang. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyo Basta yung sabi ko sa inyo, okay lang na magpahinga. Basta siguraduhin lamang na matatapos na maayos ang trabaho. Mag-iingat kayo palagi dyan ha. Huling sabi ni Joshua bago tuluyan nang umalis. Nag-drive naman siya papuntang resort na pag-aari din ng kanyang mga magulang. Sakay siya ng kanilang kotse na nabili niya nung nakaraang buwan lamang mula sa kanyang sariling ipon. Ilang oras lang siyang nagbiyahe at nakarating na siya sa resort na pupuntahan niya. Good morning po Sir Joshua. Mabuti po't napadalaw kayo dito. Kamusta na po kayo?
Tanong ng kanilang caretaker sa resort. Good morning din po mga ambo. Ito okay lang. Gusto ko lang kamustahin ng resort at syempre, kayo din po. Kamusta naman po kayo? Kamusta po ang negosyo? Okay lang ba ang takbo ng negosyo dito? Tanong ni Joshua. Naku sir, okay na okay po. Sa katunayan nga po ay mayroon isang pamilya na galing pa sa Maynila ang nag-arkila ng resort na ito ngayon. Mukhang mayayaman po sir. Mangkikinis po ng mga balat eh. Tsaka yung iba, mga Inglesero at Inglesera. Medyo hinahirapan nga kami kanina mag-entertain dahil medyo may ugali yung magulang ata yun ng mga yun. Ang sungit-sungit kasi at mukhang matapobre pa. Napapakamot sa ulong sabi ng caretaker. Hayaan mo na yun mga ambo. Basta ang mahalaga ay meron tayong mga client na pumupunta sa resort. Basta wag nyo lang po papatulan ng mga ganong tao. Dahil hindi naman mawawala sa mga customer yung mga ganong pag-uugali. Basta palagi na lamang po tayong magpapakumbabaha. Paalala pa ni Joshua. Oh, kanino pala tong nasa harapan natin na inumin? Ang dami nito ah. Kaninong order ba to? Ako na magdadala. Tanong pa ni Joshua nang makita ang halos 20 perasong juice na nakaprepare sa lamesa. Sir, sa katunayan po, doon po yun sa mga pamilyang andito sa resort. Kami na pong magdadala sir, at baka po pagod pa kayo. Magpahinga lang po muna kayo. Kami na pong bahala sa lahat. Sabi pa ni Mang Ambo. Okay lang Mang Ambo, ikaw na magpahinga muna dyan at alam kong pagod ka na. Huwag ka mag-alala, ako nang bahalang magdala. At gusto ko din sanang makita ang bago nating mga guests at kakausapin ko sana sila. Sabi pa ni Joshua. Agad niyang kinuha ang mga baso na nakalagay sa isang tray at dinala sa mga customer nila sa resort. Nasa lamesa ang lahat ng mga guests na mga oras na yon at handa ng kumain. Subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Joshua. Bigla siyang nadulas sa naapakan niyang basang tiles at natapon ang daladala niyang mga juice. Ay nako, ano ba yan, puro palpak ang mga tauhan dito sa resort na ito. Nakakawalang ganang kumain. Bakit ba kasi dito pa tayo pumunta? Ang bobo ng mga tauhan dito. Galit na sigaw ng babae na medyo may edad na. Ay ma'am, sorry po. Dadulas lang po ako sa tiles na basa. Hindi ko naman po sinasadya. Papalitan ko na lamang po ang mga inumin na natapon. Sandali lamang po, kukuha lamang po ako ng pampamalit. Pagpapaumanin pa ni Joshua. Aba, malamang, kailangan mong palitan yan. Alangan namang ipainom mo pa sa amin yung mga natapon na yan, di ba? Anong akala mo sa amin mga ampas lupa tulad ninyo? Bilisan mo nga't hindi kami makakakain hanggang walang inumin. Buwisit ka. Galit na sigaw ng ginang. Ma'am, ano ba? Huwag mo naman pagsalita ng masama ang lalaki na yan. Kita mo naman di ba? Hindi naman niya sinasadya ang nangyari. Yung puso mo, relax. Remember ma-high blood ka. Baka taasan ka ng dugo sa pagalit-galit mo na yan. Relax lang. Hindi naman niya sinasadya. Sabi ng isang magandang babae na tila anak ng matapobreng ginang. Dahil doon ay kumalma lang kaninang matanda na galit na galit. Labis naman na natuwa si Joshua dahil sa kabaitan ng dalaga at isa pa ay tila ba na love at first sight siya dito. Maraming salamat po sa pangunawa ma'am. Sige po, kunin ko na po ang mga inumin ninyo. Pasensya na po ulit. Paghingi ng pasensya ni Joshua bago tuluyang umalis at kinuha ang bagong inumin ng mga ito. Matapos madalang inumin ay agad na siyang umalis ng resort at nagpaalam sa mga tauhan nila. Hindi na pinaalam ni Joshua sa mga matapobreng guests na siya ang anak ng may-ari ng resort. Dahil para sa kanya ay hindi na naman iyon kailangan. Dali-dali siyang nag-drive ng kotse papauwi ng bahay dahil may aasikasuhin pa siyang mga dapat unahin. Habang nagdadrive ay hindi mawala sa isip ni Joshua ang babae na kanina nilang guest sa resort at nagtanggol sa kanya. Pakiramdam niya ay tila nahuhulog na siya doon kahit hindi pa naman sila nagkakakilala ng lubos. Matapos makauwi ng bahay agad na niyang inasikaso ang mga dapat niyang asikasuhin. Dahil babalik ulit siya sa lupang sakahan nila at tutulong sa gawain doon. Plano kasi nilang taniman ng madaming gulay at prutas sa mga bakanting lupa nang sa ganon ay magkaroon sila ng extra income pa.
O anak, andito ka na pala. Kamusta naman ang pagbisita mo sa negosyo natin? Kamusta ang mga tauhan natin doon? Tanong ng kanyang ama. Okay naman po pa. Maayos naman po ang mga negosyo natin. Tsaka yung mga tauhan naman po natin mga nagtatrabaho ng maayos. Nga po pala papa, plano ko pong tumulong bukas sa pagtatanim ng mga prutas at gulay sa lupain natin. Namiss ko na din po kasi ang magtanim. Halos ilang buwan na akong sa bahay lang at punta-punta sa ibang negosyo natin. Gusto ko naman pong mapagpawisan man lamang minsan. Sabi ni Joshua sa ama. Ikaw anak, nasa sayo naman kung gusto mong tumulong doon. Mas mabuti nga yan at para pagpawisan ka naman. Medyo nataba ka na din oh. Paano ko magugusto ng mga babae niyan kung tantaba-taba mo na? Pagbibiro na sabi ng kanyang ama. Papa naman oh, pinagtitripan nyo na naman ako. Kumakamot sa ulo na sabi niya. Aba anak, wala naman akong sinasabi na masama sa'yo. Ang gusto ko lang, maghanap ka na ng girlfriend mo at future wife mo. Tingnan mo naman yung sarili mo. Nagkakaedad ka na. Tsaka baka hindi na namin maabutan na magiging apo namin sa'yo. Nag-iisa ka naming anak, alalahanin mo. Kailangan mo nang makakatulong sa buhay. Dahil ikaw ang magmamanage ng negosyo natin pag kami nawala na. Alalahanin mo anak. Sabi ng kanyang papa. Basta pa, maghintay na lang po kayo ni mama. Malay nyo isang araw, may dalhin na lamang ako ditong babae. Nakangating sabi pa ni Joshua. Naku anak, gawin mo na lamang. Wag puro sabi. Siya sige na, at matutulog na ako. Mag-iingat ka na lang bukas pagdadrive at maaga kang aalis. Diyan ka na. Pagpapaalam ng kanyang papa at agad nang umalis. Dahil doon natulog na din itong si Joshua. Kinabukasan pagkagising agad siyang nag-drive papunta sa lupain nila. Sakto lang ang takbo ng motor niya ng mga oras na yon. Nasa tapat na siya ng lupain ng kanyang ama nang biglang may sasakyan na nakasanggi sa kanya. Motor lamang kasi ang ginamit niya dahil gusto niyang mapadali ang kanyang biyahe. Ano ba yan? Paharang-harang ka kasi. Dapat sa gilid ka lang dumadaan. Alam mo namang motor lang ang gamit mo, di ba? Kaya mo bang bayaran ng gasgas na ginawa mo sa kotse namin ha? Kahit kailan talaga. Nakakainis sa mga dukhang tao dito sa lugar na to. Naku, nakakainis talaga. Galit na sabi ng babae. Napatingin naman si Joshua dito. Pamilyar ito sa kanya dahil ito ang babae na naging guest nila sa resort nung nakaraang araw. Sorry po, pasensya na po ulit. Hindi naman po ako ang bumangga sa inyo. Kayo po ang bumangga sa akin mismo. Tingnan niyo po ang likod ng motor ko. Sirang-sira po. Tapos kayo pa po ang may ganang magalit sa akin. Pangatwiran pa ni Joshua sa mahinang tono. Teka. Di ba ikaw yung lalaki nung nakarang araw sa resort? Sinusundan mo ba kami? Bakit palagi ka na lamang namin nakikita? Puro kapalpakan pang binibigay mo sa amin. At puro problema. Sinasadya mo ba to ha? Galit na sabi ng ginang. Hindi ko po kayo sinusundan ma'am. Dito po talagang punta ko. Dahil magtatanim po ako ng mga prutas at gulay sa lupain na nasa harap niyo po. Sabi ni Joshua. Okay. Gets ko na. Isa ka din palang hamak na magsasaka lamang. Pagka malas-malas naman namin dahil palagi ka naming nakikita. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Sa susunod, wag ka na magpapakita sa aking dukha ka. Dahil sa oras na magkita tayong muli at may magawa ka ulit na kasalanan, ay hindi ako magdadalawang isip na pabayaran sa iyo ang lahat ng perwisyo na ginagawa mo sa aming animal ka. Maliwanag ba? Sabi ng babae. Dahil doon ay hindi na nakontrol ni Joshua ang kanyang sarili at nasagot na niya ang matapobreng ginang. Mawalang galang na po. Mukhang hindi na po magandang ginagawa niyong pagmamaliit sa akin. Hindi po porket magsasaka ako, kailangan niyo na po akong husgahan. Para sabihin ko sa inyo, hindi lang ako basta magsasaka tulad ng inaakala ninyo. Dahil sa katunayan po ay anak talaga ako ng nagmamayari ng malawak na lupain na nakikita ninyo sa inyong harapan. At isa pa, sa amin din ng resort na pinag-stayan ninyo ng ilang araw. Sana bago po ninyo ako inusgahan, ay inalam niyo po muna kung ano ang tunay kong pagkatao. Pagmamalaking sabi ni Joshua sa mga ito. Halos hindi naman nakasalita ang babaeng matapobre at agad nang pumasok sa loob ng kotse dahil sa pagkapaya.
Samantalang ang anak nito ang labis na nanghingi ng patawad kay Joshua. Tuwang-tuwa naman si Joshua nang muling makita ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Dahil doon ay agad naman niyang pinatawad ng magulang nito sa pangmamaliit na ginawa sa kanya. Tsaka isa pa ay hindi na niya kailangan gumanti sa panginsulto sa kanya. Dahil sapat na para sa kanya ang paghingi ng patawad ng babae na nakilala niyang si Angelica. Simula noon ay hindi na maalis sa isip ni Joshua ang babae. Umaasa siya na dadating ang araw na muli niya itong makikita at magiging kabiyak pagdating ng tamang panahon. Ang matapobreng babae naman ay hindi na nakalabas ng kotse at umalis na lamang ng walang paalam. Samantalang si Joshua at si Angelica ay nagbigayan ng cellphone number. Umaasa si Joshua na madidevelop sila sa isa't isa at dadating ang panahon na magiging mag-asawa sila. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.